Honorable Edwin J. Cruz, Honorable Jose M. Caramba, our office was in receipt of excuse letters from the Vice Code, Chapter 3, 2012. Mr. Chairman, I have read the minutes of the session of September 3, 2012, and find the... There's a motion that you will second. Motion is approved. For clarification, the review area, supplemental budget of different municipalities and city of the province of... Hindi po yun. Hindi po ba? Mr. Chairman, isa lamang po katanungan. Sa kagalang-galang natin. Pero hindi ko mahal pa yung ito po, nagbago yatat sa atin ang resolusyon, nakatas po yung sabi ng bayan ng Limay sa minutes. Bakit ngayon nahanapin nila isa-isa kung ano mga comment doon? Ngayon, sabi nga ni Joey, paulit-ulit tayo, babalik tayo sa grade 1. Ngayon kung mayroong resistance, Mr. Chair, I would like to move for the votation. Before mag-votation, Mr. Chairman. Hindi po namin alam, Mr. Chairman, bakit ayaw pumirma ni Vice Mayor Tayan? Alin bahagi noong minutes of the meeting ang kontraryo sa kanyang paniniwala? And second question, ano ang nakita naman na ng mga sangguniang bayan members na pagkakamali ni Mr. Tayan? Sa dami-dami nila, ang kalaban ni isa, dapat po merong common point to agree. But they disagree, even on a single point, Mr. Chairman. On the premise na kahit hindi ko kapatid yun ngayon, tubabayan mo pa rin yan. But the facts remains the same. Are we entitled to impose penalty on a matter of suspension? Yes. The case will push through. That is the minimum requirement of suspension. Prelude to the investigation proper. We're not here first to accept any documentary evidence, circumstantial whatever. It was the determination of the Justice Committee that the 60-day suspension could be imposed. Sa isang masusing investigasyon, kung hindi natin bibigyan ng laya itong sinasabi ng batas na suspindihin muna bago ito masusing imbestigahan. Mga kasama, hindi ito'y kaso na dapat ating unawain. Everyone ba ay maaaring makasuhan din. Tama yung sinasabi ni Bukal Bayo mo. Ano ba nangyari si Marimedes? Nakasuhan tayo. Let's face it. Yan ang decision natin. Tanggapin natin yung decision natin. Suspendin sila. In return, ito, tayo makikasuhan. Talagang gano'n. Walang excuse dito. Kaya mga kasama, tayo ay hindi excuse sa lahat ng mapanuri kung saan manggaling ito outside the inner circle ng ating grupo. Hindi po tayo na-excuse dyan. Kaya bago tayo dumating doon sa sinasabi nyo na kayo nag-imbestiga na sa mga partido o sino-sino, hindi po namin alam ang realidad. Pero bago tayo dumating sa investigasyon yan, we have to go on this first step recommended by no other than Chairman Coronel. Mas hindi ko kakilala si Vice Mayor Tayan kaysa sa ibang kapilmang kakilala ko, ay yun na lang reason, right reason ng aking ma-imbestiga siya, tamang ma-imbestiga, Mr. Chairman. Pero hindi naman siguro sa aking palagay ay karakarang suspindihin para ma-imbestigahan lang, Mr. Chairman. We have there is that there is one suspension and there are 3 negative votes. So the yes, we are 6 votes. Thank you, Mr. Secretary. Dahil po sa resulta ng putuhan, ang motion po ng ating kasamang board member Torrendo ay naaprobahan. Hindi ko pa natatanggap yung resolution na dapat ipadala sa akin. Pero may balita nga na sususpindin ako ng panlalawigan ng 60 days. So, ang dahilan nito, may complaint yung Sangguniang Bayan na kasama ko sa bayan ng Limay na kinonplain ako dahil doon sa 37 million na hindi ko pagkakapirma ng supplemental budget. Yun ang complaint nila sa akin. Bakit ko pipirmahan yung isang supplemental budget na inaproban namin na ang pagdating sa akin ay malaking pagbabago?
Kaya hindi ko pinirmahan to, kaya inang ginawa nilang complaint sa akin. At maraming technicalities doon sa ginawa nila dahil yung mga transmittal na papuntang panlalawigan ay iba yung pumirma. Ito Yun mga Vice, hindi nakita nilang may pagbabago doon sa naunang inaprubahan ng Sangguniang Bayan. Hindi ko makita doon sa kung anong rason nila bakit nila binago yung supplemental appropriation. Basta ang sa akin, pinag-aralan ko muna yung mga pinipirmahan ko bago ko ilagda yung aking pirma doon sa mga dokumento. Nagbigay ka man ng suggestion kung yun na yun. Last January 4, nung may session kami at ako ngay na-commit sa isang kasalan na hindi ako makaka-attend ng session, pero nagsabi ako sa membro ng Sangguniang Bayan, kung gusto nyo maayos yung ating supplemental appropriation na 37 million is aproban muna natin at i-amend na lang kung sakasakaling may pagbabago. Malinaw iyon dun sa mga pangyayari. So malinaw ba, hindi ang proseso? Opo, yun po ang tamang proseso kasi pagka halimbawa may gusto kang baguhin at naipasa niya na yung isang resolusyon o ordinansa, ang proseso mangyayari is amendment. Malinaw ho yun. Baka hindi ho alam ng mga Sangguniang Bayan kung anong dapat nang gawin. At doon sa aking affidavit na ginawa nila sa complaint para sa akin, may 3 konsyal na nagsabi na tama ho na may pagbabago ho doon sa supplemental appropriation. At ganoon pa man, may 3 nagbigay ng kanilang affidavit, and even the minutes of the session, wala hong nakikitang pagbabago doon sa ginawang supplemental appropriation and inapprove ng buong Council in toto yung supplemental appropriation. Ano ngayon ang binabalak nyo? Tinitingnan ko yung ibang legal aspects kung magtatanong ako sa dapat na kung may lawyer na dapat pagkukulan ng pansin. Pero hindi ho natin to dapat atrasan dahil kailangan ho yung katotohanan na lumabas dito. Nag-make ako ng mga dyaryo. Office of the Mayor. Kasi basta yan yung mga kanatin, ginagawa ko. Nag-make ako. Basta yun yung dito po sa Bayan ng Limay ay talagang ginugusto natin yung lumabas yung katotohanan. So, in order for this na ma-reach yung katotohanan na to is dumaan sa due process. So, whatever it is na may karapatan ang bawat isa na ibigay ang kanilang panig. Siguro sa proper court na lang nila ibigay, katulad ng Sangguniang Panlalawigan.